Paborito mo rin ba ang kutsinta? Madali lang itong gawin dahil less ingredients lang siya, mare. Kayang-kaya mo rin itong gawin at pwedeng-pwede mo rin siyang pagkakitaan. Magbibigay din ako ng tips para maiwasan ang pagkakaroon ng butas ng inyong kutsinta. Malambot, makunat at tama lang ang tamis. Ito ang ating mga sangkap. 1 cup all-purpose flour, 1 cup cassava flour, 1 and 1/8 cup brown sugar. Then, i-mix muna natin siya hanggang mag-combine lahat ng ingredients. Maglagay tayo dito ng 3 cups of water. Paunti-unti lang po ang buhos natin. Haluing mabuti. And then, maglagay po tayo ng 1 tablespoon lye water. Lahat po ng ingredients, binili ko lang po yan sa palengke. Ayan, halu-haluin lang natin siya hanggang wala nang buo-buo. Salain po natin siya 1 hanggang 2 beses. Tanggalin lang po natin yung mga bula-bula sa ibabaw at itabi na muna natin siya. Kailangan lang po natin ng molder. Large po ang size nito. I-grease lang po natin siya ng oil para hindi dumikit ang ating kutsinta. Sinalang ko na rin po ang steamer. Rice cooker lang po ang ginamit natin, mga mare. Kalahati lang ang nilagay kong tubig doon. Bago ko nilagay sa molder, hinalo ko po muna yung mixture. Dapat po yung tubig nyo malapit ng kumulo kapag ginagawa nyo ito. Kung may malaki kayong steamer, mas maganda para isang salang lang siya. Yung sa akin kasi maliit lang, steamer lang kasi ng rice cooker yan, mga mare. 24 pieces lang yung nagawa ko dito. Pero kung pang negosyo, pwede nyong doblehin na lang yung ingredients. Ayan, steam na natin siya ng 30 minutes. Yung apoy niya yung parang nagsasaing ka lang ng kanin, mare. Ayan, after 30 minutes, luto na siya. Pero pag may makita pa kayong tubig sa ibabaw, lutuin nyo ulit ng another 5 minutes hanggang sa mawala na. Lagyan na natin ng cheese para mas lalong sumarap. Pwede mo siyang ibenta 20 to 25 pesos for 4 pieces. Kung nagustuhan niyo po ang ating recipe ngayon, please po paki-like, share, and follow na rin po. Maraming salamat po!